Ipatatawag mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isasagawang Senate investigation patungkol sa madugong war on drugs. Nanindigan naman si House Quad Committee Chairperson Ace Barbers na mas mabibigyang ngipin ang panukalang batas laban sa extrajudicial killings dahil sa mga nabunyag sa Kamara. May balitang A to Z si Kim Salinas. Comsec, please call the roll. Para maging patas umano sa mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig sa Kamara, magpapatawag rin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng hearing sa Senado kaugnay sa war on drugs noong Duterte administration. Naniniwala siyang dadalo mismo sa Senado ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwaman siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Nirerespeto naman ni House Quadcom Chairperson Ace Barbers ang plano ni De La Rosa. Pero dagdag niya, nananatiling bukas ang Kamara sakaling maisipang humarap ni na Senador Bongo at De La Rosa sa mga kongresista. Ang aming intensyon is in aid of legislation. Wala akong pakialam kung sinong masagasaan, sinong matamaan, basta ang katotohanan lang ang aming layunin. Ani ni Barbers, dahil sa mga pagdinig sa Kamara, nabuo ang House Resolutions 10986 o Extrajudicial Killing Act na magbibigay ngipin sa batas laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Basta taong gobyerno ka or person in authority and then you implemented such a killing or murder, it will now be considered as a extrajudicial killing. Sabihin mang in aid of election sa halip na in aid of legislation ang pagdinig sa Kamara, natutuwa pa rin ang abogado ng mga biktima sa nabunyag sa mga hearing. Sana ito yung isang paraan para mapagtagpi mo na yung pag-intindi ng mga tao na ang war on drugs ay binubuo ng individual na mga patayan. Gayunman, naninindigan ng Kamara na hindi ibabahagi ang resulta ng Quadcom hearings sa International Criminal Court o ICC. Hindi ho kami magbibigay ng dokumento o ng transcript na ginawa ng Quadcom in relation to the extrajudicial killings para magamit ng ICC because, again, we're not members of the ICC. And following the statement of the President, we will stick to that. We, of course, disagree with that position. Ang ICC ay isang pagkakataon o isang pagpapakita ng goodwill natin at pagtangkilik sa lagi din ang sinasabi ninyo, rule of law. Bagay na ikinalulungkot ng panig ng mga biktima ng extrajudicial killings kasabay ng panawagang bumalik na ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.